Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa, dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak, siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbabagong anyo si Jesus. Nagdingning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya at muli taus-pusong pagbati sa inyong lahat at pasasalamat sa patuloy na pagtangkilik sa mga programa ng TV Maria. Ngayon po ay August 6 at ginugunita natin ang kapistahan ng Transfiguration o sa Tagalog po, pagbabagong anyo ng Panginoon. Marahil, mas mauunawaan natin ito kung babalikan natin ang Ebanghelyo na kung saan si Jesus kasama yung kanyang tatlong alagad ay umakyat. Sabi dito, high mountain. Abay, mahirap po yan. Pero talagang mountain climbers pala ang Panginoon at ang mga niyang kasama. At doon po ay naganap ang tinatawag na Transfiguration o pagbabagong anyo ng Panginoon. Ayon po sa Ebanghelyo, ang kanyang damit ay naging dazzling white. Ang suot ko po sutana, puti. Pero hindi po ito dazzling white. Ang Panginoon Diyos po, yung kanyang damit parang kumikinang na hindi mo maintindihan. Talagang ibang-iba po. At yan ang napansin ng mga alagad. Pagkatapos, ayon sa Ebanghelyo, dumating po ang dalawang celebrities ng Old Testament. Moses, the lawgiver, tagapagbigay ng 10 utos galing sa Diyos. At si Elijah, ang star ng mga propeta, dumating. Bakit po? Upang i-affirm, patunayan na si Jesus nga ang hinihintay na Mesiyas at tagapagligtas ng Panginoon. Alam po ninyo, yung makakita ka ng magandang panoorin o sa himpapawid, may comet, may eclipse o anuman, wow, o magandang nature, wow. Pero ito po, ang mga alagad po, sa ganda ng kanilang nakikita, ay hindi magkamayaw sa paghanga at sabi nila, dito na lang tayo, Lord, kasi ang ganda nga. Pero hindi naman nagtagal ito at narinig nila ang tinig ng Panginoon, "This is my beloved Son." Ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan ninyo siya. Oo. And then, pagkatapos niyan, back to normal na uli ang ating Panginoon. So, anong ibig sabihin po nito at ano po ang aral na ito? Ipinamalas po ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang anyo bilang anak ng Diyos. Makapangyarihan, glorious. Ay, hindi po natin madidescribe yan sapagkat una, wala po tayo doon. Pero kahit nandun po tayo, mahirap pong i-describe yung anyo ng Panginoon na ibang-iba po. Sabihin natin, parang pinasilip ni Jesus yung kanyang mga alagad sa kanyang anyo bilang anak ng Diyos. Yan po ang tanging masasabi natin sapagkat mahirap pong ipaliwanag ito. Ano po ang mga aral? Una, na si Kristo po ay tunay na Diyos, tunay na tao. Kaya tama-tama po ang wika ng Ama, ito ang aking mahal na anak, pakinggan ninyo siya. So si Kristo po, hindi basta-basta yan. Anak po ng Diyos yan. Sinasamba, pinupuri, pinasasalamatan. At yan po ang dapat nating gawin sa tuwina sapagkat si Jesus po ay tunay na Diyos at tunay na tao. At dahil diyan, alam natin na kahit siya naghirap at nagpakasakit sa krus, namatay, siya'y nabuhay na maguli, and He became glorified. Yung kanyang katawan na naging mahirap pong ipaliwanag ito. Pero yan po ang sinasabi ng Ebanghelyo, sapagkat siya po ay tunay na anak ng Diyos. So sa araw na ito po ng Transfiguration, sambahin natin, purihin, pasalamatan ang Panginoon. Pangalawa, kilalanin at tanggapin natin siya
bilang ating Mesiyas, bilang anak ng Diyos. At pangatlo, lagi po natin siyang susundin. Makikinig po tayo sa Kanya, sa Kanyang mga aral, lalong-lalo na sa ating pagbabasa ng banal na Ebanghelyo. Sa ganito pong pamamaraan, ay tunay na mapapabilang tayo sa mga kinikilalang anak ng Diyos, ampon ng Diyos Ama sa langit at kapatid ng ating Panginoong Jesucristong nangangako na darating din ang araw na hindi lamang siya, kung hindi tayo rin, pag tayo nakarating sa langit, matratransfigure din tayo bilang mga adopted children of God sa kaharian ng langit. Amen.